Abby, maraming salamat. Okay, so we're gonna talk about the umbrella principle of discipleship and leadership. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, kung titignan natin, ang Panginoong Jesus, madalas siyang nagtuturo. Saan? Saan madalas nagtuturo ang Panginoong Jesus? Sa seaside. Tama po ba? Or sa seashore. Sino po rito mahilig, yung tuwang-tuwa ka pag nasa seashore ka? Pakita nga, pakitaas ang kamay. Na-experience na po ba nating tumambay sa seashore? Ayan, nakikita ko dito. Ayan, Sis Abby, Pastor Jackie. Lalo na pag may kasama, Pastor Jackie, Hallelujah. Okay, so ang sarap na tumambay dun sa seaside, Pero ang Panginoong Jesus kapag pumupunta sa seaside, madalas siya po ay nagtuturo, Nagse-sermon kumbaga. Siya po ay nagtuturo sa kanya pong mga disipulo. Pero alam po ba natin kung bakit ginawa po nating umbrella principle ito? Kasi meron pong passage sa Biblia in the book of Mark chapter 4 verse 35 to 41, and let me read it to you. Ito po yung kung paano pinakalma ng Panginoong Jesus ang bagyo. Okay, beginning verse 35, let me read it. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Verse 36, leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. In verse 37, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Okay? In verse 38, Jesus was in the stern sleeping on the cushion. Okay? The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" We got up. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. In verse 40, he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" And in verse 41, they were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Hallelujah. So makikita natin, okay, sa pagtuturo sa seashore, and after na pagtuturo, nagpunta sila sa mismong sa mismong gitna ng katubigan at doon po sila inabot ng bagyo. Now, and mga mahal kong kapatid sa Panginoon, please listen. Discipleship is tested during the storm, not under the sunshine. Okay? I don't know, po pwedeng meron ditong nasa testing ngayon. Pwede ba makitaas ang kamay yung mga nasa testing ngayon? Okay, you're in the midst of testing. Taas ang kamay, huwag tayong mahiya. Okay, nasa testing ka ngayon, meron ka pinagdaraanan ngayon. Yan. Mm-mm. Para yung pag may dala ka ng payong, no? Oo. Siguro nakapag-test na tayo ng iba't ibang klaseng payong, May mga payong na matitibay, may mga payong na hindi matibay, right? Kailan mo talaga nalalaman yung halaga ng payong? Kailan? 'Di ba? Kapag umuulan. Ah, right? Especially kung yung payong mo pang-ulan talaga. Okay? Or kapag malakas na malakas yung ulan, iyong ginagamit ang iyong payong. Pero hindi ibig sabihin may payong ka, titigil na yung ulan. Okay? Ang payong, nagpo-provide yan ng temporary covering. No? Pag may payong ka, nananatili kang tuyo, hindi ka mababasa. Hindi niya binabago yung weather condition sa buhay natin, pero nakakatulong yan upang manatili kang safe, upang makapunta ka doon sa patutunguhan mo nang hindi ka parang basang sisiw. Ganon. Kaya napakahalaga po, sa ating buhay na maintindihan po natin bilang disipulo ng Panginoon, tayo po ay nasa proseso ng discipleship. Okay? The value of discipleship becomes most visible when life becomes difficult. Yeah. Hindi ko alam yung mga na-experience nating hirap ngayon, right? Pero diyan mapapatunayan yung tunay na paglago sa Panginoon. Okay? Kapag tayo nag-aaral tulad ngayon, hindi lang ito basta Bible information, right? Kundi tayo po ay patuloy na na-form. It's not just about information. Pinag-aaralan natin kung paano sinusunod ang Panginoon, that is good, pero kailangan mag-move tayo into formation in becoming like Christ Jesus. At habang nakikita natin tayo sumusunod sa Panginoon, doon nakikita natin yung inner change sa ating mga buhay. Kaya nga dito,
O kakatuwa, meron dito, andito nakita ko si Sir Baybelin, no? Si Brother Tito, no? Dati ibang-iba yung Toti, Brother Toti. Dati ibang-iba yung kanyang buhay, tapos unti-unting nababago hanggang sa ibang-iba na sa ngayon. At hindi lang siya, I know ang bawat isa sa atin ngayon. Amen po ba? Right? So there is this transformation at hindi lang basta nagtatransform, we're called to what? Multiply. Yes, ikaw ngayon, mahal kong kapatid sa Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon hindi lang ma-inform, hindi lang ma-form, hindi lang ma-transform, kundi para magkaroon ng multiplication. Right? Andyan po ba tayo? Hmm. Okay. So alam pa natin na po pwedeng ang isang tao maraming alam patungkol sa Biblia pero still spiritually immature. Right? Sino rito may kakilala, mga mahal na kapatid? May kakilala kang tao, ang daming alam sa Biblia, pero aram mo, kitang-kita mo na immature pa. Pakitaas nga yung kamay dyan o pakilagay yung heart mo dyan. May kakilala ka, madaming alam sa Biblia, yan, nagtaas ng kamay si Brother Sam, right? Ayan, si Brother Zion. O maraming alam sa Biblia, pero immature pa. Bakit? Kasi nag-stuck sa information. Kaya napakahalaga sa atin ang discipleship, right? At ang Panginoong Jesucristo, siya ay nag-model sa atin kung paano gawin yung discipleship. Paano ba gawin yon? Okay? When we look at our Lord Jesus Christ, ang mga disipulo niya, kasama niya. Ha? So they were with Him. Kasama nila lagi. So gusto natin na patuloy na ma-disciple tayo, dapat may sinasamahan tayo. Okay? Nung mga disipulo kasama ng Panginoon, they become like Him. Una, dapat may access ka. Kaya ngayon, meron tayong access sa mga kapwa mananampalataya. And the more you become, the more you go to be with your fellow believers, may access ka, nagkakaroon ng observation, right? So we become like each other tulad ng Panginoon, right? At hindi lang 'yon, yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta binago ng Panginoon, sila po ay binigyan ng assignment. Hallelujah. So kung titingnan natin, nakita ng mga disipulo kung paano mag-serve ang Panginoon, kung paano manalangin, kung paano magpatawad, kung paano mag-confront ng mga hypocrites, pinakita kung paano niya mag-suffer, nakita kung paano siya mag-respond sa criticism, pinakita niya kung paano siya mag-handle ng pressure. At kung paano mag-handle ng pressure ng Panginoon, yun din naman ang magkikita sa kanyang mga disipulo. And the same is true with us sa ating mga disipulo ng Panginoong Hesus sa kasalukuyang panahon. In other words, discipleship is not merely transferring lessons, mga mahal kong kapwa lingkod at kapatid sa Panginoon. It is transmitting a life worth following. Hindi lang tayo nagtuturo, kundi yung ating buhay na re-replicate sa buhay ng ibang tao. Amen po ba? Okay? So makikita natin, dalawang klase dito, no? Yung pagtuturo, yung storm naging classroom. Yung teaching beside the sea. Right? Habang tinuturuan sila ng Panginoon, pero hindi lang naman puro teaching. Okay? So ngayon, nakakarinig tayo, but right after this, right now, picture out, it's just like beside the sea. Pero after ng teaching, dapat may testing. Yun yung inside the sea. Amen po ba? Right? So, may mga lessons, they're taught in classrooms. Very good. Right now, sa kapanahunan natin, virtual tayo ngayon. Right? Pero yung ibang lessons, they can only be learned, what? Through the storms. When we're in the midst of the storms. Right? So, sa ngayon, I don't know sa atin ngayon, anong difficulty natin ngayon na nakaranasan? Ano yung very difficult things na nagtuturo sa iyo, na hindi po pwedeng ituro sa iyo ng pagiging komportable sa buhay. Amen po ba? Napakarami nun, ano? Marami po pwedeng ituro sa atin yung bagyo at hirap sa buhay kaysa sa mga panahon na komportable tayo. Amen po ba? Okay? So, same boat, kung titingnan natin, different response. Nasa same boat ang Panginoong Hesus, ang mga disipulo, nasa same boat sila parehas. Okay? Parehong boat, nasa loob sila, pero magkaiba sila ng response. Right? Yung mga disipulo, anong nangyari? Nagpanik sila. Pero ang ating Panginoong Hesus, kalmadong kalmado. Hallelujah. As a matter of fact, natutulog pa siya, di ba? Remember, same boat, same waves, same wind.
Same danger sa panahon natin ngayon. May hinaharap kang problema, yung ibang tao may hinaharap na problema, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera, problema sa edukasyon, problema sa ministry, problema sa gobyerno, iba't ibang problema, pero ibang mag-respond ang Panginoong Jesus. Amen po ba? May kapayapaan. So may tinuturo sa atin ng Panginoon. Spiritual maturity is revealed by how we respond when circumstances are beyond our control. Hallelujah. Amen po ba? Okay. Are we learning, mga mahal na kapatid sa Panginoon? So, picture out this, no? Kung gusto mo makita yung paglago mo bilang Kristiyano, mahal kong kapatid sa Panginoon, kailangan kang ilublob sa pressure. Hallelujah. Sino na rito naka inom ng nakainom ng tsaa. Taas ang kamay. Nakainom na ba tayo ng tsaa? Tea. Sige, taas ang kamay, nakainom ng tsaa. Okay, di ba? Kung ano yung nilublob mo, kung ano laman nun, yun yung lalabas. Ganon din sa atin, mga mahal na kapatid. The storms will reveal what is inside of us. In the book of Proverbs 24:10, it says, kung hindi ka matagal, kung hindi ka makakatagal sa panahon ng kahirapan, nangangahulugan no na mahina ka. Sabi in the book of Proverbs. Ibig sabihin, tayo tinuturuan ng Panginoon upang maging matatag. Mahina ang isang taong ang pundasyon ay sarili niyang galing at ang kanyang pundasyon ay kanyang pera, ang pundasyon niya ay kanyang trabaho, pero ang isang taong ang pundasyon ay Panginoon, pag nilublob mo kung ano yung laman mo, yun ang lalabas. Kaya pag nilublob ka parang tsaa, kung ang laman mo takot, lalabas yung takot in the midst of the storm. Lalabas yung pride mo, lalabas yung yabang mo, lalabas yung galit mo, yung pagiging hindi mo pasensyoso at pasensyoso doon sa pagsubok. Pero kapag ikaw talaga ay nadi-disciple properly, makikita mo iba yung lalabas. Lalabas yung kababaang loob, yung pananampalataya at hindi insecurity, kundi pagtitiis at pagtsatsaga. Okay? Mga mahal kong kapatid, pressure exposes what comforts conceals. Madaling maging mabait at mabuti kapag komportable ang sitwasyon mo. Pag nananagana ka, pag maganda ang kalusugan mo, wala kang iniinda, okay ang mga anak mo, okay ang asawa mo, okay ang kamag-anak mo, walang umaaway sa'yo, walang naiinggit sa'yo. Paano kapag may naiinggit ng away sa'yo at siniraan ka, doon mo makikita ang tunay na pagiging disipulo ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya pag pressured ka, ano yung lumalabas sa'yo? Hello? Kapag nape-pressure ka sa buhay, anong lumalabas? Okay, think of this. Para kang tsaa. Pag umuulan, anong dala mo? Baka wala kang payong. Hmm? Hindi ka magugulumihanan pag biglang umulan, bubuksan mo lang ang payong. That is what we call the umbrella principle. Hindi ka mangangamba kasi bubuksan mo lang ang payong mo. Amen? When we look at our Lord Jesus Christ, hindi niya sinayang yung storm. Sa atin, may mga pangyayaring di maganda ngayon. Huwag mong sayangin yan. Yes, mahirap na sitwasyon, huwag mong sayangin yan. Ang Panginoong Hesus, hindi niya sinayang yung storm. Ginamit niya yung storm upang magturo. Ang sabi niya, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba naman ay wala pa rin kayong pananampalataya? Sabi niya. So ginamit niya yung storm, nagdeklara siya, and he calmed the sea. Naging payapa. Okay? Na-address niya yung pagkakataon. Are we there? So, yung storm na nahimik, he confronted their fear. Ba't kayo natatakot? Kasama niyo ko. So, I don't know yung sitwasyon natin na bawat isa ngayon sa ating mga kapastoran, bawat leaders, bawat kapatiran, no? Yes, kahit ano pa yung sitwasyon mo, mahal kong kapatid sa Panginoon, kapag dala-dala mo ang umbrella, hallelujah, ibig sabihin, pag dala-dala mo at ikaw ay nako-cover ng presensya ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Amen? So, wag lang tayong magtatanong na, how can we get out of the problem? Wag mo lang isipin nyo paano matatapos ng problema. Dapat ang tinatanong natin, ano yung dinidevelop ng Panginoong Jesucristo sa akin sa pamamagitan ng problemang ito? Amen po ba? Sa kinakaharap mong problema ngayon, okay, pag may natututunan tayo, paki-heart dyan, you can also type in, right? Ano ang tinuturo sa akin ng Panginoon sa pinagdaraanan kong storm sa buhay ngayon? Yun ang napakahalaga sa discipleship, right? Remember, huwag mong isipin lagi, Lord, rescue naman, rescue naman. Hindi ganon. Dapat isipin mo, Lord, may tinuturo ka sa sitwasyon ko.
Okay? Remember this. Rescue is not always discipleship. Huwag laging pa-rescue. Ang problema ganito. Pag may problema ka ba, bro? Ako na. Pag ganon, hindi matututo yan na umasa sa Panginoon. Matututo yan na umasa kanino? Sa'yo. Hello? Especially dyan, pag nasa OFW, di ba? Oo. Sige, may problema ka. Ako na lahat, sagot ko lahat. May problema ka dyan, kapatid, pinsan, kamag-anak. Minsan, kahit di mo kamag-anak, nagiging kamag-anak mo dahil nasa ibang bansa ka, di ba? Oh, maganda maging mabuti kalooban sa pagtulong. Okay? Very good. Pero lagi natin tandaan, rescue is not always discipleship. Sabi nga ni Apostol Santiago, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Pag may problema, wag yung laging ako na, ako na, ako na. No. Kailangan dumaan ng iba't ibang bawat tao sa storm sa buhay upang ang kanya maging pag-asa hindi ang ibang tao kundi ang Panginoon. Amen? Komportable ka ngayon? O, kailangan mong mag-level up. Okay? Makokorek ka, may-instruct ka. Okay? Hanggang sa maramdam mo struggle sa buhay. At doon ka lalago. Ang tunay na paglago, nasa mahirap na sitwasyon. Amen po ba? Sino rito handang mahirapan? Taas ang kamay. Hallelujah. Kapag di tayo willing mahirapan, humarap sa storm, paano ka lalago? Paano magle-level up yung discipleship at leadership mo? Right? So don't rescue people from the very process that God may be using to mature them. Habang nagsasalita ako ngayon, naalala mo yung mga tao na yon. Right? Nais ng Panginoon na mag-mature sila. Huwag mong babyhin. Hallelujah. Pag may katabi ka ngayon, pakitapik, sabi mo, huwag mong babyhin. Hallelujah. Ngayon, kung wala kang katabi, tapikin mo sarili mo, sabi mo, huwag kong babyhin. Hallelujah. Amen. Okay? I know we're learning. Okay? So, tingnan natin sa umbrella principle, no? The umbrella is providing what? Covering. Right? Look, it provides covering. Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Right? Mahalaga yung ganon. Pero it doesn't mean aalisin niya na lahat ng ulan o pagsubok sa ating buhay. Ang mensahe, ang mensahe sa atin ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Ang mahalaga, His presence is with us. Amen? Okay? Are we there? Okay? So mahalaga sa atin din yun, when we make disciples, pag tayo po'y tumutulong sa iba. Okay? Titignan natin ang lahat sa biblical perspective. Huwag sa opinion natin. Sabihin natin, I'm praying with you, Brad, sis, kung sino man yan. What can we wisely do? Ano po pwedeng maitulong? Ganon. But, if you're gonna read Galatians chapter 6, the entire, after this, we need to carry each other's burdens. But after that, makikita natin, ang bawat isa dapat i-carry niya yung kanyang burden. So, ibig sabihin nun, wag tayong kuha ng burden ng iba. We help them, pero let's not put in our hands, na yung proseso ng paglago nila ilagay natin sa ating mga kamay. Amen po ba? Remember, yung covering without dependency. Kapag ganito tayo bilang mga Kristiyano, you cannot function without me. Hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Ang kalooban ng Diyos is this: I'm helping you mature until you can help others. Ito yung tamang discipleship. Right? Hindi nakaasa sa tao, kundi nakaasa sa Panginoon. Follow me as I follow Christ. Amen po ba? Ito yung mensahe ni Apostle Pablo in the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Right? So the goal of discipleship, mga mahal kong kapatid, is not to make people need you forever. Pag lagi kang kailangan, you're not doing discipleship. Right? Ang goal ng discipleship, matulungan ng bawat kapatid na sundin ng Panginoon faithfully at hindi po ang tao. Amen. Okay? Remember, ang ating pong ultimate model sa discipleship, ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, popular? Hindi. Popular, pero hindi maangas. Walang pride. Siya ang tularan natin. Right? So, ang Panginoon, nagkikriticize, pero walang bitterness. Right? Pwede kang mag-criticize, pero wag kang bitter. Siyang gayahin natin. Amen. Siya'y makapangyarihan, pero hindi umaabuso. Amen? Yung betrayal, naranasan niya, pero hindi
Hindi nagre-revenge. Amen po ba? Naranasan niya yung suffering without abandoning the mission. Hindi yung nagsasuffer ako, ayoko na Lord. Tinawag mo pa naman ako. Salamat sa Diyos, walang ganito dito. Amen po ba? Hallelujah. Mm. So, sa ating mga dinidisciple, if your disciples imitate how you handle pressure, what kind of Christians will they become? Ikaw ngayon, pag gagayahin ka nila, anong klase silang Kristiyano? If the people you are leading will imitate how you face trials, kung paano mo harapin yung problema at yung mga trials sa buhay, yung pressures, yung criticism, anong klaseng Kristiyano makikita sa kanila? Are we there? Okay, look at Paul. Yung kanyang discipleship during crisis. Hmm. Kung makikita natin, maging siya, no? In the book of Acts 27, naranasan niya din yung in the midst of this violent storm sa dagat. Hmm. Pero po pwedeng po pwede bang Paul could not immediately stop the storm. Totoo naman. Hindi siya katulad ng Panginoong Jesus, right? Pero yung presence niya nandun. Nakita sa kanya yung pananampalataya. Kung babasahin niyo yung Book of Acts, matapang siya. Walang mamamatay sa kanya. Magkanda sira-siraman. Ganun yung pananampalataya. May tapang siya, yung perspective niya tama, at may pag-asa siya. Right? Mga mahal kong kapatid, sometimes your greatest ministry isn't changing someone's circumstances. Kaya wag mong pilit ng pilit na baguhin yung mga tao sa paligid mo. Tulungan mo lang sila na ma-encounter ang Diyos na kinikilala mo. Hallelujah! Amen po ba? Ang problema kasi, pilit nating binabago yung mga tao sa paligid natin. Habang ako'y nagsasalita ngayon, yung iba dito tinatamaan. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Kung ganon, bakit ang nais ng Panginoon, wag mong baguhin ng iba. Ang nais ng Panginoon, ipakilala mo siya kasi ang Diyos ang nagbabago ng tao at hindi ang tao. Amen? Remember, kung meron kang Panginoong Yesus, yun ang maibibigay mo. Pag wala kang Panginoong Yesus, ano mabibigay mo? Pag may payong tayo, help ka sa iba. Halika dito, sumukup ka sa payong ko. Bakit? May payong ka eh. Pag wala kang payong, anong gagawin mo? Makikipayong ka. So what is the point? You cannot give what you don't have. Kailangan may payong ka. This is the umbrella principle. Dapat may Diyos ka sa buhay mo. Amen po ba? Dapat meron ka. At kapag meron ka, dapat gagamitin mo properly. Right? O mananalangin ka. Andyan yung scripture. Andyan ang community of believers just like you and me. Magkakasama. Accountability. Okay? Marunong ka magpahinga. You rest in the presence of the Lord at meron kang kababaang loob. Right? So before becoming someone's umbrella, make sure you are living under God's covering or umbrella. Amen po ba? Luke chapter 5 verse 16 tells us, Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Hallelujah. Of course, tulong ka sa iba, pero dapat nakaka-replenish ka din. Right? Kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka kalakas, humihina ka din. Right? So at times, kailangan mong pumunta. Yung umbrella mo, hindi po pwedeng laging naka-open. Right? So, you have to go to a certain place para ikaw ay ma-empower. Right? So know what you should and know what you shouldn't carry in your life bilang Kristiyano. Tulad na banggit ko kanina, ang sabi doon, carry each other's burdens. Pero in verse 5, you teach them to carry their own burden. Magkalaban ba yon? Hindi siya magkalaban. Ito tinuturo ng Biblia na huwag mong kukonsintihin. Amen po ba? Kaya maraming masyadong tao na hindi umuunlad sa buhay. Bakit? Kasi wala ka nang ginawa, kundi hayaan sila ay asang kanilang buhay sa inyo. Sa'yo. Amen po ba? Tapos magtataka ka, bakit kaya ganun pa rin? Bakit kaya? Paano kagagawan mo? Right? Hayaan mo sila na iasa ang buhay sa Panginoon at hindi sa sino mang tao. You got to, what? You got to let them, meet, okay, encounter our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah. Okay, ano yung sinusulat mo dyan, Pastora? So, the burden, okay? Burden, load. Something temporary, yung load, normal personal responsibility. Teach them. Okay? Responsibility mo yan. Helping isn't the same as enabling them. Okay? So look at this. Para makita natin yung maturity paano. Okay? Titignan natin ang Panginoong Hesukristo. Ano ginawa niya? Okay? Jesus did it. They watch.
So una, yung dependence nila nasa Panginoon talaga kitang-kita, right? So ginagawa ng Panginoong Jesus, inoobserbahan nila. Pangalawa, development. So Jesus let them do it. Kaya sila nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling ng mga may sakit, nananalangin, right? So makikita natin, ganoon din po tayo dito sa ating kapanahunan. So nagmamature ngayon, they became fully trained, right? At kapag na-train ka na, anong mangyayari? They discipled others. So doon papasok yung multiplication. So our goal, the goal of discipleship, the goal of being a Christian is not just to go to heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In other words, ang goal natin is discipleship. Right? Remember, Luke chapter 6 verse 40 tells us, the student is not above the teacher. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, balikan mo Panginoong Jesus. Naranasan ba ng Panginoong Jesus yun? Yes, definitely. Pag binastos siya, babasusin ka rin. Pag may nainggit sa kanya, may mainggit sa iyo. Kapag may gumawa sa kanya ng masama, may gagawa din sa iyo ng masama. So lahat ng mangyayari sa iyo, tingnan mo para patuloy ka mag-multiply, mag-mature, tignan mo. Go back at the Lordship of Jesus Christ. Yung siya'y nagkatawang tao. Amen? So sa atin, ngayon, bilang mga mananampalataya, you have the umbrella. May umbrella ka. But give them their own umbrella. Are we there? Eventually, kailangan nilang matuto how to pray without you. Yes, hindi yung, pag-pray mo naman ako sis, pag-pray mo naman ako bro, pastor, yes. Bakit? Mas special ba si pastor, si brother, kaysa sa'yo? No. It's okay, we teach you how to do it, pero you can also know how to pray without anyone, right? How to study the scripture without you, right? How to solve conflicts without you. How to make wise decisions without you. Bakit? Kasi may direct ano ka sa Panginoon. How to resist temptation. Tinuturo yan. How to endure criticism. Paano pag binabastos ka na, kinikriticize ka na. O, dapat alam mo pa paano humarap. How to disciple somebody else. Hindi, uy, pastor, disciple mo siya. No, sa simula, okay lang yon. Yes, humihiram ka ng umbrella. Pero kailangan magkaroon ka ng sarili mong umbrella. Amen po ba? Hallelujah. Successful discipleship doesn't produce permanent followers. Yes, it produces mature followers of Jesus Christ. Lahat tayo, including pastors and leaders, church family members, ay followers ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi tayo follower ng sino mang tao. Lahat tayo nakatingin sa Panginoong Hesus Kristo. That's the proper and biblical kind of discipleship. Amen po ba? Look at Apostle Paul. Tagasunod ng Panginoong Hesus. Right? Tinuruan si Timothy. Oh, yung payong niya, hindi lang siya. Hinayaan niya na magkaroon din ng payong si Timothy. In-entrust niya sa reliable people. Right? Ganon din ang ginagawa natin. Kaya tayo, dumami. I do believe, okay, some of you here will be stationed in different parts of the world. Amen po ba? Paki-heart dyan kung nararamdaman mo na papadala ka ni Lord sa ibang bansa. Hallelujah! Amen! Oh, purihin ang Panginoon. Okay? So makita natin, this is the reason why we need to understand the umbrella principle. Right? Oh, if everybody discipled the way you disciple, would Christianity multiply? Yeah. Bilang Kristiyano, kung paano ka magdisipulo, kung ang bawat tao magdidisipulo, tulad ng pangdidisipulo mo, makita pa natin paano mag-multiply ang ating pananampalataya. Okay? This is a very personal question. Right? So kung tayo may pinagdaraanan sa buhay, bilang Kristiyano, may conflict sa family, may financial problem, pressure, disappointment, maging sa church, meron kang unanswered prayer. Ano magiging tugon mo? Ganito ba? Ayoko na. Parang di naman gumagana yung pananampalataya ko eh. Ano ba? Anong lalabas sa bibig natin? Paano tayo magre-react? How we react? Nakikita ng tao sa paligid natin. We set an example. How do you provide covering without creating dependency sa buhay ng ibang tao? As we prepare to end, remember this umbrella discipleship model. Okay? May mga trials tayo sa buhay.
Walang exempted. May storm, may trials, may mga pagsubok, temptations, ang conflict kung kani-kanino, may failure, may loss, pagkawala, ang ari-arian, mahal sa buhay, may pressure, whatsoever. Pero kapag meron kang umbrella, hallelujah, alright? That's the umbrella principle. Why? Because properly nag-mature ka sa discipleship eh. Right? Marunong kang manalangin, marunong kang magbasa ng Biblia. Ang pinangahawakan mo, hindi yung bad news, kundi good news. Amen? Right? Pag kinokorek ka, hindi ka sumasama ang loob sa core leader mo, sa pastor mo. At hindi lang yun. Kung ikaw man ay leader, di ka lang nag-uutos, ikaw marunong kang sumunod. Right? Oh, hindi ka marunong lang mangaral at magturo, kundi nagsiset ka ng example. Right? Yun ang disciple. Kitang pananampalataya sa karakter mo, sa karunungan na meron ka, nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, yun ang disciple. Nagmamature ka at ang disciple, disciple maker. Yeah. In the book of Matthew 28:19 to 20, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, make disciples of all nations. Ang goal natin hindi lang mag-survive pagdating ng pagsubok. Ang goal natin mag-mature para makatulong tayo, okay? Upang ang iba rin naman ay makilala ang Panginoong Jesucristo. So as I end, here is my challenge question para sa bawat isa. Sino ang nasa umbrella mo? Who is covering you? Ibig sabihin, who is discipling and strengthening you? Pangalawang tanong, who are you covering? Right? Ibig sabihin yun, sino yung mga intentionally tinutulungan mo? Pangatlo, who are they preparing to cover? So ibig sabihin, yung leadership ba natin nagmumultiply? Hmm. Yeah. Ibig sabihin, nakakilala ka, ikaw lang ba? Dapat meron tayong inaalagaan. Remember, an umbrella doesn't stop the rain. Kahit may umbrella ka, hindi titigil ang ulan. Pero makakatulong yan upang patuloy kang maglakbay ng tuyo at hindi ka parang basang sisiw papatungo sa iyong pupuntahan. Right? So the person you once covered becomes someone God uses to cover others. Yun po ang tinatawag na Great Commission. Sabi ng Panginoon, this is the last command. Pastors, leaders, kapwa-disipulo ng Panginoon. Ang last command ng Panginoong Jesus, yan ang ating greatest priority sa buhay. Hindi ang pagkita ng salapi. Yes. Hindi ang negosyo. Hindi yung pagiging busy mo sa ministry. No. Pwedeng busy ka sa ministry pero wala ka nadidisipulo. Nakakahiya sa Panginoon. Sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations. All nations, kasama yung Korean na kasama mo sa trabaho. Okay? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. The last command of our Lord is the greatest priority in life. I hope natuto tayo mga mahal kong kapatid sa Panginoon, and I'm so excited.